1956, nung unang pag-aralan sa Switzerland ng mga endocrinologist o doktor na espesyalista sa genes na sina Andrea Prader at Heinrich Willy, ang sakit na tinawag na Prader-Willi syndrome. Isa itong abnormalidad kung saan 7 genes mula sa ama ng sanggol ang nawawala pagkapanganak sa bata. Nagiging napakabilis ang paglaki ng katawan nito, pero nananatiling maliit ang kanyang mga kamay at paa. Hugis almond o singkit ang mga mata. Pahaba ang korte ng mukha. Isa sa 25,000 bagong panganak na sanggol ang pwedeng tamaan ng sakit na ito. Sa buong mundo ngayon, tinatayang 40,000 tao ngayon ang meron nito. Dahil wala pang lunas ang sakit na Prader-Willi syndrome, pagjejeta lang ang maaari munang gawin ng mga tinamaan nito. Maaari rin daw turukan ng growth hormones ang mga meron nito para ma-develop ang kanilang mga muscle. Yun nga lang, mahal ang growth hormone. 20 hanggang 30,000 pesos kada turok. Ang isang problema nila is short sila. May mga studies na ginawa na nagpapakita na useful ang growth hormone sa kanila kasi may relative growth hormone deficiency sila. Masikip po yan. Kung sakali, paano naman daw kakayanin ng mag-asawang Irene at Dennis ang halagang ito? Gayong minimum lang ang kinikita ni Dennis bilang janitor. Para lalong matiyak kung meron ngang PWS si Gabriel o kung ano ba talaga ang kanyang kondisyon, minabuti naming ipasuri siya sa isang espesyalista. Posible ko bang Prader-Willi syndrome ito? Hindi masyado. Hindi ako masyadong convinced. Usually, maliliit ang kamay at paa. Pero sa ngayon, di mo masabi dahil ano naman siya, appropriate pa for his age. Sa pagsusuri ni Dr. Lorna Abad, isang endocrinologist sa Philippine General Hospital o PGH, posible raw na obesity o labis na katabaan lang ang kondisyon ng bata. Ang ano lang kasi... Samantala, kahapon lang, lumabas ang resulta ng testosterone check na una ng pinagdaanan ni Gabriel. Ang resulta raw nito ang pwedeng pagbasehan kung meron nga siyang Prader-Willi syndrome. Kapag may PWS kasi ang isang tao, bumababa ang testosterone level nito. Nung basahin ni Doktora Abad ang laboratory results kay Gabriel, lumabas na mababa ang testosterone level nito. Usually, nagbibigay kami ng testosterone pero during the age ng puberty, mga 13, 14. Pero hindi pa rin daw ito sapat na basihan para masabing meron nga siyang PWS. Para raw makasiguro sa tunay na kondisyon ni Gabriel, maaari pa siyang sumailalim sa tinatawag na chromosomic analysis. Pero 2 hanggang 4 na linggo ang iintayin bago malaman ang resulta nito. Nagkakahalaga rin ang test na ito ng 15,000 pesos. Yun ang talagang confirmatory test. May special staining na gagawin sa chromosomes niya para matatag yung iba-ibang sets ng chromosomes. Tutulungan ng PSOD o ng Philippine Society for Orphan Disorders si Gabriel. Ang PSOD ay isang NGO o non-government organization na tumutulong sa mga kapuspalat na sanggol na dinapuan ng mga pambihirang karamdaman. Sa aming practice, after makagawa ka ng menu ng mga pangangailangan niya para ma-manage yung sakit niya, hindi lamang gamot kundi physical therapy or kung ano pa man, yun naman ang hahanapan namin ng magbibigay or tutulong sa kanila. Kapag anak ang may dinaramdam, higit na naghihirap ang kalooban ng mga magulang. Lalo pat wala naman silang ibang yamang maipamamana rito, kundi magandang kinabukasan at malusog na pangangatawan.
Susunod, sa isang bansang mainit, ang paboritong pampalamig, kapeng mainit. Iba't ibang